Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Miss Kipi Chu. Sabi niya, question po, yung legal luminary po ba ni Senator Vicente Tito Soto na nagsabi sa kanya na pwede i-ignore ang ruling ng Supreme Court mas legal luminary pa kesa sa 15 na Supreme Court Supreme Court judges ng Philippine Justice System. So, Supremist Court Super Judges with Malonggay with Malonggay and Jinko Biloba extract po ba yung legal luminary niya? Naging katatawanan naman lang ito. Pang-comedy bar talaga. So, seriously speaking, sino kaya yung legal luminary na yun? Kasi nakaka-amaze ba na tama naman itong tanong ni Kipi Chu. Pwedeng i-ignore ang Supreme Court ruling. Wow! Sigurado kung legal luminary, abogado yun. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Gaano ka-luminary itong sinasabi ni Senator Vic Soto na naging katatawanan tuloy? Pang-it bulaga talaga. Yung post ni isang post si unofficial Ronald Bato de la Rosa. Yung comment is nandun. Galing sa isang tao na pumasa sa bar. Kailang hindi yung legal bar kundi comedy bar. Comedy bar ba? Si Senator Soto, di ba galing siya sa Itbulaga? pang entertainment. O yun. Very entertaining talaga ang ating Honorable Senator Vicente Soto. Ganito na lang. Birin mo yan. I-ignore mo, anong mangyari sa di ba magkakaroon tayo ng constitutional crisis? Sakaling granting lang. Granting. Senate President yan. Di natin alam. Magkaroon ng milagro. Magiging Senate President ito si Senator Soto. Dahil siya ang Senate President, dahil may nag-advise sa kanya na legal luminary, siya na ang gagawa ng paraan na i-ignore natin. Dahil sabi ng legal luminary ko, pwede nating ignore. Because we are, may tawag doon, so generis. Unique daw ang impeachment court. Talaga sila lang ang senator judges lang ang may kapangyarihan tungkol sa impeachment. Walay labot. Walang pakialam ang Supreme Court dito. Parang ganoon ang legal argument eh. Pagdating daw sa impeachment, ang pinakamataas ang impeachment court sila mga senator judges. Kaya pwedeng ignore. Yeah. So anong mangyayari sa bansa natin? Kaya ako bumibilib na ako kay Senator Escudero. May post na nabasa ko kahapon na nile-lecturean niya ang House. Ito, lecture na ito, nung bago lumabas ang ruling ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment case. Kasi itong Kamara ayaw sagutin yung tinatanong ng Supreme Court. Kung equal tayo, ganon. Amin lang ito. Internal process na huwag nyo kaming diktahan. Judicial overreach kayo. Ganon ang posisyon ng Kamara. Kaya nagbigay ng statement si Senator Escudero na hindi kayo co-equal. Mas mababa kayo kumpara sa Supreme Court pagdating sa interpretation ng batas. Ganon ang stand ni Attorney Senator kahit hindi ako abogado, Tama si Senator Escudero. I don't know kung kaninong legal luminary na naman ang basihan ng House.
na sinasabi kung equal sila ng Supreme Court pagdating na dito sa usapin ng impeachment. So, pag nag-decide na ang Supreme Court, yun na yun. Wala kayong magagawa. Pwede kayong mag-argue but it's final. Ganon ang, and I believe, I agree sa sinasabi ni na final arbiter, final say pagdating sa interpretation ng batas. Wala na, Supreme Court na. Wala nang tatas, kaya tinawag Supreme eh. Kaya na tawa tuloy ko ako dito sa Supremist Court, Super Judges. Okay, magbasa tayo sa ano. Sabi pa ni Kipicho, sana wag nyo bastusin ang Supreme Court, baka ipakontempt siya. Ay, nako. Oh, ito. May banat din ni Senator Erwin Tulfo. May post dito. Isa pa ito. Una't huli mo ba ito, Edwin? Oh. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, the Constitution is clear. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. O sige, kakaroon tayo ng constitutional crisis ito pag hindi nyo sundin ang Supreme Court. Okay, Glenn. Dinadala niya pagiging joker niya sa 8 Bulaga dati, pero di naman siya nakakatawa. Santiago Antoinette, baka culinary yun, hindi luminary. Christopher Macaraig, what do you expect from a convicted plagiarist copying the hordes of Simpleton in the cesspool of... medyo masama na ito, huwag na. Turistang mangyan, pakiuna gawan ng batas ang online sugal. First, kastigan ng kapatid niya na pagpropromote ng sugal. Nakakahiya sa mayor ng Pasig. Tapos, member ng Good Governance Foundation. Adrian Pascual, legal luminary with Ginkgo biloba, silimarin, and Korean ginseng. Ano ito? Yung mga nag-a-advertise ng mga product siguro. Ado Paglinawan, you mean Soto? Noli Castro, Sir, kailangan gawin lahat ni Soto na mawala sa presidential race si Sara at need makipagtulungan sa Congress para sa kanyang anak na si Vico Soto for presidential race. I like Vico Soto. Talagang good governance ang kanya. Kailang hindi pa napapanahon. Pagdating ng panahon, gusto ko si Vico Soto. Babanggain niya si VP Sara, hindi pa siya. Masyado pa siyang bata. Okay? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, ipantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Kape nga 14 na kabulan. Oh, daghan na kayo ginog. Oh, daghan na gyud kay hinog ana oh. Maharbisan na 14 pa kabulan. Tag 70 ang kilo sa Uy, ingon ani pa. Dili pa siya panitan. 70 ang kilo. Oh, 70 ang kilo kung dili pa Oh, panitan. tanaw, libot gyud ang yang unod. Daghan og unod. Mo ni siya gingalan nga kape nga Arabica. Arabica. Oh, 14 kabulan. Mag-harvest na ka sa kape. So, pag makita gid nato nga luwagid kayo ang kape ni Uncle Arnel. So, diri mi nakapalit og seedling sa kape nga tag 25 pesos ang kanang sa kapunuan. Kay naginaot mi nga makawas mi sa kalisod pohon nga mag-harvest sad mi sa kape. Kay nadasig mi sa among pagbisita dire. Kayo makita gid namo nga dayog na kape apan nagkalain-lain ni og tag iya. Oh. Dagan gid kayo bunod. Oh. Makita gid nato sa sunod nga pag-harvest daga na pod karong mga isa ka semana pag-harvest si Uncle Arnel. So mo ani mi dire mo bisita mi. Kay nadasig mi sa pagkakita namo sa kape. O nga daghan ang unod. So makita gid nimo nga daghan kay unod sa Arabica nga kape.
Ito, kung ay mais, babrak mais, nanay mais ang nangyarbet. Pati nga ito, kuha ako na nangyarbet. Nindo tagid sa lugar sa kapihan ni Uncle Arnel. So muna ang una niyang tanong, mga 12 years na. So maupod niya ang 14 months iyang tanom nga kapi. So nadasig yun ni ani sa pagpananom. So pananom nami og maghawas mi sa kalisod og naa nami hatag sa mga anak nga kinahanglanon nila sa ilang pag-eskwela aron makalampo sila kung naa sila